Ayan. So, Okay. ang ano Ako namin muna talaga dito. mag-start, ma'am. Ako Sige muna po. mag-start. Sige Okay, so po. hi guys. So today, mag-zoom record lang tayo. How to do FinSem. Um, so mamaya i-explain ni Ma'am si Eden bakit maganda mag-FinSem. Tapos, ang nagustuhan ko kasi sa FinSem ng Subteam Eden is may nawa one day close sila. Ako kasi hindi pa ako naka-experience ng nag-FinSem tapos naka one day close. So ako mismo, curious paano nila ginagawa yon. So ira-run through sa atin ni Ma'am Shi Eden tsaka ni Ma'am Shi Ellen kung paano nila to one day close tapos yung iba nako-close talaga nila. So siguro Ma'am Shi Eden, start tayo na sa team mo, bakit niyo naisipan? Di ba pina-assignment mo to sa lahat na maghanap sila ng FinSem? Bakit niyo naisipan na FinSem ang solution to help activate your team? Yan. So, hello po everyone. No, katulad ng nabanggit ko kanina, binalikan namin ni Ellen, no, bakit ba namin naisip yung FinSem, no? Napansin kasi namin sa ano namin, sa sub-team namin. No, 'di ba sobrang dami naming coded, pero ano siya, medyo nahihirapan kami when it comes sa activation. Do yung suggestion talaga kahapon ni Sir Nash is that dapat yung natural market muna yung itatap natin. Pero what if hindi nga supportive yung ano natin, yung natural market? So naisip namin, maghanap ang bawat isa ng FinSem, ng organization or any institution na pwede kami mag-conduct ng FinSem. Sinaisip namin school, hospital, yung mga offices, PNP, ganyan, yan, Philippine Port Authority, PRC, yan, yun yung mga tinarget namin na senda ng letter para at least, di ba, kung sino yung free during that day, no? Kung siya yung nakapag-set, tapos may gustong sumama na iba, pero sub-team namin, no? Para everybody could be activated kasi di ba lahat naman ng participants sa FinSem na yon hindi namin talaga personally kakilala. So ibig sabihin kahit sino sa amin pwede maging financial advisors ng mga yon. So basta sama-sama kami during the FinSem. So yun siya ang ano talaga namin, ang gusto namin masagot doon. No, kaya FinSem is to do yung activation, masolusyonan siya at the same time ma-expose din kasi baka mamaya yun pala yung suited na market para doon sa kasama namin. Tapos we discovered lang na mas maganda pala yung yung FinSem. Kasi 'di ba usually guys, ano siya, kapag one-on-one yung meeting, pinuntahan mo pa nag-travel ka 2 hours, tapos pinuntahan mo nag-client meeting ka. Tapos at the end sabi niya sa'yo, ay di pa ako ready. Hindi mo ma-close, hindi mo ma one day close. Ang hirap mong pinuntahan, ang hirap mo pa na set ng meeting, parang ganun siya. Ay, sa FinSem kasi, same lang din kasi energy na exert mo. No, same din yung number of hours na execute mo. Kasi usually yung FinSem namin it will take us mga 40 minutes to 1 hour lang to facilitate the FinSem. Tapos nagtatagal lang siya sa question and answer kung medyo madaming tanong yung participants. Yun siya. So, kasi siya hindi lang isa yung pwede mo maklose sa FinSem. Kasi sobrang dami nakikinig sa atin. Ayun. So, mas malaki yung chance na makakapag-close tayo after nung discussion. Yun siya UM. May question ako, Marosh. Sa team mo, how did you come up with the list of companies or schools sa pupuntahan? Ano yung naging basis nyo? Dito, ito, pwede ito, kakilala, parang ganon. How did you come up with the list para sila din? Yun din yung gamitan nilang guidelines. So come up with a list of companies or schools to tap. Kami ni UM kasi, nagkaroon kasi kami ng catch up. Ito yung sa Casa Stella, yung medyo nabutas yung bulsa natin sa pagpapakain. Doon ko kasi yun doon kami naglista. Ang naging basis namin is ano ba yung lugar or ano ba yung mga institutions or organization na malapit sa lugar mo. So said for example, si Elanie nasa Calapan City kasi siya. So dapat ang itatap niya yung lahat ng nasa Calapan City, yung malapit sa kanya, para hindi siya mahirapang mag-send ng letter. No, si Ma'am She naman, ang pinatap ko sa kanya, dahil taga Pinamalayan talaga siya originally, so pwede siyang mag-tap ng Pinamalayan na institution. At the same time, yung mga PNP, pinaghatian nila ni Fitz yun. Kasi syempre nasa loob na sila, madali na sila makapag-send ng letter.
So yun siya. So, Sir Leo naman, yung malapit lang din sa kanya. So ganun siya. Kung ano yung pinakamalapit sa inyo, hindi na tayo lalayo. Doon na tayo doon na tayo mag-umpisa. Actually, si Rena G, ang nagawa kasi kami ng Excel file po niyan eh. Ano yung naka-assign sa'yo. Tapos meron kaming remarks, ano yung status niya, na-send mo na ba yung letter, kailan yung schedule ng FinCEN, para hindi rin kami nalilito kung kailan siya. Tapos si Rena G, ang pinatapos sa kanya, saan ka nag-aral ng high school, saan ka nag-aral ng elementary. Yun yung una namin pinagsenda ng letter para hindi siya mahihiyang mag-top. Kasi kilala niya na yung mga tao doon. Yun po usually yung naging ano namin, naging basis namin doon sa list ng Mm, mga pagsisenda po ng letter. Tapos ang iba pa po, ang ginawa namin, kung halimbawa may ka-close ka, tapos alam mo na affiliated siya sa isa sa magandang organization, baka pwede natin siyang i-message para at least siya yung maging connection natin, parang siya yung magpa-follow up for us to conduct the FinCEN. Yun po. ang ganda, no? Ang ganda nun na sabi ni Ma'am si Eden, yung una nating itatak is yung schools, companies, hospitals, kung saan malapit sa bahay natin. Kasi yun, kaya mo siyang puntahan anytime. So pag nagpinsem ka doon, babalik ka to close the sale. 'Di ba? Isang jeep, isang tricycle ka lang, hindi ka na mag-e-effort malapit. Tapos, yung isa pa is yung clients mo. Kasi 'di ba if ang client mo working na yan, ibig sabihin nag-work siya sa company, pwede tayo mag-insem sa kanila. Ayan, ang ganda. Thank you, Ma'am Shaden. Sige, go ahead, Ma'am. Ayun. So ngayon, ang papakita namin sa inyo, paano namin ine-execute yung FinCEN. Actually, we found out na mas effective yung FinCEN pag hindi ka mag-isa. So mas effective siya pag may katandem ka. No, yung realization na yun, nag-come up siya nung ginawa namin siya, in-execute namin siya ni Ellen. Ganon siya. So dapat may katulong ka sa pagdi-discuss, dalawa kayo talaga or basta ganun may kasama. So para may assistant ka kunyari, pero totoo naman parehas lang kayong financial advisor. Yan siya. Nabawa. Tapos, hello, ayan. Tapos, ano siya, pakita ko lang, no, mag-share screen lang ako. Ma'am Before, Shwety, sorry, ano muna, before tayo doon sa presentation, yung step by step muna, no? Sisend mo ba sa email yung letter, kukol ka ba, pupuntahan mo, until such time na maset mo yung PINSEM, ano yung steps na yon? Can you walk us through? usually, iba-iba yung nagiging process namin when it comes sa pagsisend ng letter. Pero, kasi meron kaming letter na sinend namin via email. Meron din naman kami talagang personally hinand over namin sa office. So, yung pinaka-effective talaga is yung dadalhin mo talaga sa mismong opisina, i-hand over mo yung letter. Papareceive mo talaga siya. Kasi parang nakikita nila yung physical presence mo din. Sino ba yung nagre-request ng letter na to? So, yun yung una. So, nag-send kami una muna, inaalam muna namin pala, ano yung pangalan ng papagpadalahan ng letter. Diba yung decision maker, yung head usually, no? Tapos after that, we will be sending the letter. Tapos, pag nag-send kami ng letter, usually, hindi kami masyadong nahirapan sa pagpa-follow up kasi siya, usually pag pumunta kami doon, binibigyan na kami ng schedule kailan kami magpa-facilitate ng pizza. Para nag-iisip na din sila kung approve or hindi yung namin, yung seminar. Medyo nagtagal lang kami doon sa kay Elanie. Elanie, okay lang, share mo, sister, yung sa PNP. Kasi di ba parang via email yung ginawa natin doon. Hello po, good afternoon. So yung yung sa FinCEN namin sa PNP, via email yung ginawa ko doon. Hiningi ko muna yung pangalan ng regional director. Tapos nag-send kami ng letter. Pag sa PNP po kasi, tapos sa RD's office ka nagbigay ng letter, magbababa po kasi sila ng memo kung approve o hindi or kung anong office yung mag-handle nung activity na yon. So with that case po, inintay talaga namin yung approval ng RD. Tapos ibinaba kami sa R5 dun sa office na concern. Tapos ang maganda po kasi dun although medyo matagal na proseso yun, parang kalahating buwan namin siya inasikaso. Pero ang maganda po kasi dun, may mga kakilala na pwedeng matanong kung nasa na yung letter, kung ma-approve ba siya o hindi. Yun po siya. Sa PNP po kasi medyo siya mga proseso talaga siya. Maliban na lang po kung talagang may kakilala. Kasi may mga cases din naman po kami na naset namin yung FinCEN,
Pero yung parang ambush style siya na formality na lang yung letter. Pero pag sa regional office po talaga at sa provincial office, required talaga siya na magbababa ng memo either si regional director o kaya ay si provincial director. Yun po siya. Ayun siya UM. So yun yung ano, yung parang ano siya, formal way. Kasi may memo talaga siya galing sa taas. Pero usually yung mga schools namin, principal lang kinausap namin. No, tapos pagkausap sa principal kasi we have the same situation ni Rena G eh. Do nag-send kami ng actually ako walang letter eh. Talagang kakausapin mo lang yung principal, we-build ka lang ng rapport. Tapos sasabihin niya na sa'yo, kailan ba yung possible na date and time for you to conduct that meeting. So usually yung follow-up namin, pwedeng via call na lang siya or via text message. Tapos i-ano lang niya kami, i-connect lang din niya kami sino yung concerned teacher na pwede namin kausapin para mabigay sa amin yung slot para hindi malimutan, mailagay siya sa matrix ng ano ng activities. So usually ganun lang po siya. Okay. So, ibig sabihin guys, if it's a pag-school, principal natin, ipapangalan yung letter. Tapos, pag hospital siya, hospital director. Tapos, pag company, normally HR. Pag wala silang HR, is yung operations manager. So, ang pwede niyong gawin is, mag-research ka, search mo lang online, companies, schools, the hospitals sa area mo, search mo lang siya online. Tapos pwede mong gawin is mag-print ka ng blank na letter. Print ka ng blank na letter for FinCEM. 'Di ba yung sa harap nun, 'di ba sa unahan ilalagay mo yung pangalan, position, title, address. Sa part na yon, instead na i-type mo na kasi hindi mo pa alam yung pangalan, 'di ba? Yung maglalagay ka ng 3 lines para pagdating mo doon, let's say sa hospital, no, walk-in ka sa hospital, sabihin mo na magbibigay po kami ng financial wellness. Sa ProLife po ako, magbibigay po kami ng financial wellness talk letter para po sa hospital director. No? So kasi ako, nag-walk-in lang din ako sa hospital noon eh. Nung nag-FinCEM ako sa hospital. No, pagdating sa school, same din. From ProLife po ako, nagkakandak po kami ng financial wellness talk sa mga schools. Okay lang po ba magbigay po ako ng letter sa principal? So normally, ituturo naman nila yon yung principal office. Tapos pag may binigyan kayo na letter, make sure, kunyari binigay niyo na yung letter sa HR or sa hospital director or sa principal, tanungin niyo, kanina po ako pwedeng mag-follow up po kaya para po dito. Sa inyo po ba or sa secretary niyo po? So pag sinabi ng secretary, kunin mo yung name tsaka contact number. Tapos, since kausap mo na yung hospital director or yung HR or yung principal, sabihin mo na, nagkakandak ba kayo ng ganito? Possible po ba na ngayong February natin siya magawa? Ano po sa tingin ninyo? Parang ano yon. So, pwede mo rin sabihin who can attend. No? Pag tinanong na who can attend, o pwede mo sabihin, pwede po yung mga managers po natin, yung mga doctors po, ganon. Hanggat sa maset niyo siya na meeting. So, pagka-submit niyo nun, kailangan tatawagan niyo talaga sila. If not, yun nga, pupuntahan mo, ligaw, bigay ka ng pro items, ganyan. So, thank you, Ma'am Shiden. Ano yung next UM? So, next natin is, ano yung mga documents or materials they need to ready. Tapos, ano dapat yung suot mo if ikaw yung magra-run? Ayan. So, doon muna ako no sa ano, sa suot natin pag magra-run tayo ng FinCEN. Of course, dapat naka-corpo attire tayo. So, usually pag pumupunta kami doon, naka-long sleeve talaga ako, naka-slacks o kaya naka-dress or naka-coat tayo. Pwede rin naman yung ano, yung naka-pro shirt, pwede din siya. So, yun yung pwede nating suotin. Huwag lang tayo magchinela siguro. Yung ano lang, business attire, ganyan, corporate attire, para at least, di ba? Tsaka naka-ID pala. So, para kagalang-galang talaga din tayo. Para madali din tayo ma-identify that we are from ProLife UK. And then we highly recommend
No, especially kung kasi iba nakita namin nagka-conduct na rin sila ng FinCEN sa mga sa mga PNP members, sa mga uniform men natin. Kailangan may dala po tayo na laptop kasi yung nila, yung quotation proposal nila is rated. So para malaman agad natin how much yung amount na pwede sa kanila kasi minsan on the spot magtatanong sila kung ano yung possible sa kanila. Kung wala tayong naka-ready na quotation proposal, at least we can generate through the use of the laptop. Dapat may siya, e-quotes siya kaagad. No? So dapat nakaayos yung damit natin, may ID tayo, may laptop tayo, meron tayong iPad or tablet na pwede yung Pro One. Tapos make sure din na madami yung data nung natin, nung device natin. Kasi 'di ba yung Pro One hindi naman siya nagra-run without the internet connection. Yun siya. At the same time, ano ba yung material namin bago kami mag push through doon sa namin, sa FinCEN natin, yung survey form. Ito siya, pakita ko lang guys, no, ano itsura ng survey form. Galing lang din to sa A2, no. Wala kaming binago. Ito siya, kita niyo yung screen ko. Yan, Yes. financial, yes. This one, ito yung ginagamit namin, financial planning market survey. Bakit ito yung naisip namin gamitin instead ng registration form? Kasi dito, we can get their full name, yung date of birth nila, ano yung occupation nila, ano yung contact number nila, ano yung email nila. Then, malalaman na rin namin, ano ba siya, single ba siya, building a family ba siya, parent pa siya, magre-retire na ba siya. Malalaman na rin namin ano yung top priority niya para yun yung ilalagay namin sa quotation proposal. Dito nakalagay din sa number 3, how much can you comfortably save every month? So malalaman na rin namin kung kaya ba niya mag-save ng 3,000, ng 5,000 or more. Ganyan. Tapos dito din, malalaman na rin namin siya kung for recruitment ba siya or for selling. Kasi 'di ba, how happy are you with your current savings? 'Di ba? So pag nilagay niya number 1, ibig sabihin walang pera 'yon. So for recruitment, wag mo nang ipilit yung yung selling sa kanya. So pwede siya for recruitment. And then sa number 5, nakalagay dyan, would you be interested in scheduling a one-on-one meeting to discuss financial planning with a financial consultant? So, nilalagay na rin nila dyan if yes or no, and then what is the best time to call them. Naglalagay naman din talaga sila if they are really interested to Tapos yung iba talaga, hindi nila napipigilan yung sarili nila. After the FinCEM, lalapit na sila sa'yo, ma'am, ako unahin mo ko, gawa mo na ako ng quotation, ano ba yung bagay sa akin? Ito yung age ko, ganyan, ganyan. So, may mga ganon talaga, no? Ayan siya. Ito lang yung ginagamit namin, isang buong papel lang to na A4, tapos hinahati na namin sa dalawa. Yan siya. Tapos binibigay namin tong market survey na to at the beginning pa lang nung FinCEM, and then kino-collect namin siya right after the FinCEM. Para may mga chances kasi nagbabago pa yung isip nila. Minsan kasi no na yung sagot nila, nag-yes sila after listening doon sa discussion. So, yun siya. Tapos lagi namin sinasabi sa mga napipinsan pala namin na na it doesn't mean na nagpa-consult ka, nagpa-QP ka, nagpa one-on-one financial planning ka, kukuha ka na. No, kasi 'di ba no commitment naman din talaga tayo. So doon pa lang nawawala yung fear. No, kasi ang understanding talaga nila, mahal yung mahal yung policy. So, pag napa one-on-one, tsaka yung sample namin, especially kapag employees yung didiscussan namin, hindi kami naglalagay ng 5,000 per month. Kasi di ba doon pa lang matatakot na sila, 5,000 pala yung i-release ko sa ko, parang yun pala yung kukunin sa akin. So, mababa lang yung ginagawa naming sample. Tapos, kapag nasa one-on-one na, doon na lang namin sinasabi na pwedeng mas higher than that. Yun siya. Or kung ano yung mas suited sa kanya based sa cash flow. Ayun po siya. So, yun lang yung dala namin. Laptop, iPad, may internet kami. Minsan nakiki-internet pa kami doon sa organization kasi ang hina ng data. Tapos, generous naman sila. Tapos yan, yung market survey, lagi namin dala yan. Okay, thank you. So clear na yun sa atin, guys. So next naman, ma'am, i-run niyo yung slide sa simula as if kami yung participants. So treat nyo na actual nagpipinsem kayo, tapos kami yung participants niyo. Ayan, go ahead. Thank you. Sister Elanie, kaya mo yung second part? Kaya ng internet mo? Pwede naman sis. Sige lang. Sige. Hati kami UM ni Elanie. Okay lang po ba? Yes. Kasi Yes. yan ang effective nyo, di ba? Pag nagtatandem kayo, nakaka one day close kayo. Go. Opo, UM. Kasi yung sa akin na isa, yung hindi ko nakasama si Elanie, yung COI ko yung tinandem ko, tinuruan ko siya paano niya gagawin. Paano niya ako sasaluhin. Kaya naging effective din ako. Dapat talaga may kasama. Yan, share screen lang po ako ulit.
Okay pa ba kayo, guys? Type number 1 nga kung gising pa kayo dyan. Are you learning? Charot. Ayan. Kita na yung ano ko, yung screen ko. Yeah. So usually, yung beginning namin, ako muna yung ipapakilala. So ang nagpapakilala sa akin si Elanie, sis, okay lang, pakilala mo ako. Ay, wag na pala to, UM, okay na ba to? Hindi ko napakilala yung sarili ko. Hindi, ano siya, as if niraran nyo kami yung participants. Ah, sige, sis, Go. ikaw na. Parang ano, na-miss ko yung ano, yung moment ng pag-finsem. Sa alam ko ano to, yung, uy, nag-start tayo sa ano, Sa video, hindi sa pakilala mo na lang video ako. presentation. Oo, may video is next dito. Sige na. Okay. So, good afternoon po, ma'am, sir. So, today po, I will be introducing to you yung partner ko po for this FinSem. So, actually, he is my, she is my sibling. She was coded September 23, 2020, promoted to AUM July 19, 2021, full-time agent August 3, 2022, October 20, top rookie and agent, 2020 top 4 rookies year to date. Sis, okay lang na ito po kasi sis parang hindi ako ang nagpapakilala, hindi ko na ano to. Binabasa isa-isa. Nalimutan na niya. Ayan. So, basta pag napakilala na, sinasabi lang namin na, good morning po to each and every one of us po. Thank you so much po for accommodating us. And again po, we are from ProLife UK. We are licensed financial advisors po, no? So, dito po sa mga achievements na nakalagay po dito sa namin, sa slides po namin, hindi po namin inaaring-amin ito. Kasi we are just a mere representative po, no, ng mga clients po na nagtiwala at nag-support po sa amin. So, itong mga nakalagay po dito would not be possible without their support. Yun lang naman po siya. Dito yung sinasabi para makapakita lang namin na humble talaga kami enough. Kasi just in case, 'di ba, that they will become part of our clients. Hindi namin hindi namin siya parang tinitake lahat ng credits. Ganon siya. Kasi usually po, bakit namin sinasabi yung credentials namin? Kasi at the end of the slides, meron kaming refer a friend for the recruitment. Para ma-amaze sila na we do have yung mga incentives na ganito. So, ma'am and sir, pakilala ko lang po yung sarili ko. I am a licensed teacher. Teacher po ako for 13 years. Nagturo po ako for 7 years sa isa sa mga universities here in the Philippines and 6 years naman po ako sa senior high school department sa Department of Parañaque City. But as of the moment po, nakilala ko si Pru, I decided to go full-time. And as of now, I am a premier financial advisor po. Yan. So, and aspiring unit manager na rin po tayo. Meron na rin po tayong hinahandle na team. Yan. So, before we proceed po talaga dun sa main, po namin, may papanood lang po kami sa inyo na video. Yan. Okay lang po ba? 4 minutes lang po ito. May sagot kayo. Yes, okay lang po. Yan. Thank you so much po. Ayan, ito lang po yung video. The first thing that Ito, came no? to my mind was, what about Yes. my son? What will happen to him? He's not gonna have a daddy. So I'm Maurice. I'm a widow. I've been a widow for almost 4 years now. And I'm a working mom. And I'm a single mom, not by choice, but by circumstances. Of course, my favorite and most rewarding job is being a mom to my son, to Mateo. He's my everything and he's my priority. Siyempre, when we were young, parang hindi ko naisip yung mga insurance. But then, since meron tayong friends who encourage us, I realized, yes, I need it. When I got married, siya wala. We studied it, tapos he said that it was okay when he realized na, oh yeah, we really need this for the future. We don't know what will happen in the future, but I think this is a worthy investment. I remember
telling him, hey, I need to go. Oh my, look at my body, it's so taba. And then he said, no, you look beautiful. Okay, one day I'll be sexy again. And then we kissed, and then that was the last pala. The doctor told me right away that he was dead on arrival. The hardest part really was telling Mateo. But when he knew about it, he said, oh, you know what, Mommy? Daddy's riding the most beautiful bike in heaven. Because he died, nga diba, riding his bike. And then an SUV, wiped him out. I used to be one of those who don't believe. Uy, gastos lang yan, tsaka para pang namatay lang yan, di ba? Na-experience yung realness niya when I got the benefits already. Good thing na we have our insurance. Yay! Meron akong help. Like, hindi na ako mag-isa. Kasi on my own, I don't know if kaya ko yun. As a widow, sobrang helpful. Meron na nakatabi for my son's future. Yung insurance na yon helped me pay for our house. I paid it off with the insurance that I got. It gave me a source of peace. Yun nga hindi lumalaki yung money sa bank at all. So, lagi ako nag-explore where ko ilalagay yung money. Maganda yung insurance. Kasi ano na siya double. Meron ka ng savings. Meron ka pang whatever happens to you, meron kang may iwan. Pwede namang start little by little. It really helps. It will help us in the future. It's either you benefit from it or sayang, natutulog lang dyan. For Mateo, for my baby, my sweetheart, my everything, the reason why I smile every day and fighting every day is because of him. And he's everything that I prayed for, and for me, bonus na lang lahat. Kasi super happy in life and content. Ayun, yun lang naman yung video po mga ma'am and sir. So, actually, yun na po yung kumbaga the summary of what we really wanted to share po sa ating lahat. Yung value po talaga ng insurance and investment po sa mga Filipino families. Kasi alam niyo po ba kasi yung insurance dito sa Pilipinas, infant pa lang siya. Actually, 2% pa lang po ng total population natin yung mga insured. So that is why we are really conducting this kind of financial talk po talaga, financial seminar to educate and inform yung mga kapwa natin, mga Filipinos na may gantong klaseng mga program. So kami na po yung nagre-reach out sa inyo kasi alam naman po namin na super busy po yung natin, yung schedule po natin. Guys, andyan pa ba kayo? Hindi ko kasi kayo nakikita. Yes. Yes. Ayan, thank you so much, no? So, ganun ko lang siya sinasabi. Tapos, sasabi ko lang din na, at saka po pala may pinamimigay, kasi habang nagsasalita ako, namimigay niya yung kapartner ko. May binibigay po pala kami na, na financial market survey. Yan, ilagay lang po natin dyan yung mga details po natin. Sagutan lang po natin siya ng naaayon sa tibok po ng mga puso natin. Ganyan siya. And then, ito po, no, actually po si Marie, she is one of our clients, na nagkaroon po talaga ng claims, sa Pru. And of course, syempre, di ba, nakita po ba na, sino po ba yung mga parents dito? Yan, so, mag-raise sila ng hand. Hindi ko kayo nakikita. Yan, nag-raise sila ng hand. So, actually po, siya, hindi lang naman po siya para sa mga parents. Later po, mas depend po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng and importance po ng insurance and investment. So, but before that po, pakilala ko lang po, sino po ba kami? Who are we? So, we are PruLife UK po, no? So, actually, ito po yung logo namin, yung nakabandana, no? So, we are Prudential Corporation PLC po talaga, but here in the Philippines, we are known as PruLife UK. Kasi po, nung pumasok siya sa Pilipinas, meron ng Prudential Life Philippines. So, hindi naman po pwedeng parehas kami ng pangalan, kaya po ni-rename siya as PruLife UK. So, I am saying this po, to avoid the confusion, hindi po kami magkaparehas.
And of course, we wanted to highlight lang din po na yung ProLife UK po, yung Prudential Corporation po is 175 years na in the industry, in the insurance industry. So sa tingin niyo po ba kapag 175 years na yung company, stable na po kaya siya? Yes, yung Yes. usual, yes naman yung sagot nila. And then here sa Asia, over 90 years na po yung existence natin. And of course po, mga ma'am and sir, we would like to inform you din po, and we are proud to say na si ProLife UK po, ang pioneering company ng VUL here in the Philippines. Familiar po ba tayo sa VUL? So yung iba hindi, yung iba naman oo. So yung VUL po, ito po yung insurance with investment. Kasi nung pumasok po si ProLife dito sa Pilipinas, napansin na yung mga Filipino, ayaw nilang magkumuha or mag-avail ng policy. Bakit? Kasi pang patay-patay lang siya. No? Pero 'di ba, just like doon sa pinanood natin na video kanina, sabi ni Maris, yung VUL, yung insurance, meron siyang dalawa siya, 2-in-1 siya. Meron siyang insurance, meron siyang investment. So that is why inintroduce siya ni Pru dito sa Pilipinas para at least, 'di ba, yung mga clients natin or yung mga Filipino people, no, makita nila na meron siyang living and non-living benefits. Meron siyang mapapakinabangan during the lifetime. Siguro po ma'am and sir, hindi nila mahal yung no, yung mga beneficiaries nila, kaya ayaw nilang iwanan. Yan, so tapos magtatawanan sila, ganyan. Yan, so and of course po, inform ko lang din po tayo that life insurance is not a pre-need, no? Kami po, hindi po kami pre-need companies, we are being regulated by Insurance Commission. No, itong si Insurance Commission po, ang role po talaga niya is to supervise and regulate ang operations po ng mga life and non-life insurance companies. Sila din po yung i-issue ng aming pong mga licenses, and kapag po syempre may ginawang hindi maganda, they have the authority then to suspend and revoke our licenses. So again po dito po, kami po na humaharap sa inyo, we are licensed financial advisors. We have our license from the Insurance Commission, which is ito Insurance Commission po is under po sa isa sa mga government agencies po natin, which is the Department of Finance. Yan siya. Yan, ma'am and sir, sino na po dito yung nakapanood ng Titanic? Si Jack and si Rose. Me. Ayun. Yan, ang dami na po natin, no? Napapaghalataan po yung mga edad natin. Ayan, actually, po ma'am and sir, no, yung Titanic, this is really a true to life story. Nangyari talaga siya. And actually po, yung mga passengers and crews dito, no, sa Titanic nung lumubog siya, yung mga beneficiaries nila, we have 292 people po kasi na-insured kay Prudential. Nakakuha po sila ng death claims. No, it happens 1912. So ibig sabihin po, 'di ba, dito pinapakita namin how stable and how credible our company is. Kasi 'di ba po, Titanic days pa lang, nakakapag-provide na po kami ng claims sa mga clients po namin. And ito po, yan. Okay lang po ba pabasa, sir? Sir Darwin? Spring Tap as PSP, Provident Funds Equity Fund Manager. Yan. So, Sir Darwin, ano ka ba? Kilala mo ba yung BSP? Familiar ka ba dyan? Yes, Oo. Ano po yung ginagawa niyan? sila yung nagpiprint ng money. Ayan, tama po sir, no? Sila yung nagpiprint ng money. And actually, Bangko Sentral ng Pilipinas is the highest bank and the regulating body of all banks here in the Philippines. So, ibig sabihin, di ba, hindi ka pwede mag-operate as a bank kung hindi regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito, sa news clip na to ng ABS-CBN, sabi niya, yung fund manager, yung nagpapalago ng pera natin dito is si Eastspring Investment. No, it so happen po na si Eastspring Investment is owned and managed by Prudential. At dahil doon, siya din po yung fund manager natin sa ProLife UK. So, ibig sabihin, di ba po, kung yung pinakamataas na bangko sa Pilipinas, pinagkatiwala niya yung pera niya kay Eastspring Investment, ibig sabihin, super competitive, very competitive po yung ating fund manager. Kasi just in case, di ba po, ilalagay natin yung funds natin dito, hard-earned money natin, yung dugot pawis, inalay natin. Yan. So, ayaw naman nating mawala siyang parang bola. And aside from that po, we have another fund manager here in the Philippines, yung ating pong local fund manager, which is si Atram. Si Atram naman po is the #1 fund manager dito sa Pilipinas. So, 'di ba po pinapakita lang namin dito how competitive, no? Kasi gusto namin talaga may ma-look forward po tayo in the future dun sa funds po natin. Ayan, ito po pala yun, no? Yung Pioneer and Variable Unit Link Insurance. We are proud to say that we are the pioneering company
in variable unit link insurance, ito po yung may insurance na tapos meron pang investment. Na-explain ko na kanina. And then, of course, yan, baka po magtaka po kayo mga ma'am and sir, no? Number 1 din po kami. Sabi nung Sun Life, nung Manulife, number 1 din sila. Number 1 din kayo, tapos nagtatawanan sila. Yan, pero di ba po, kahit sa contest, may mga categories naman po tayo. No? So we are proud to say po, according po sa press release ng Insurance Commission, we are number 1 po in terms of new business annual premium equivalent of life insurance companies year 2021 and 2022. So po, ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, mas marami na mga Filipinos ang pumipili at nagpapa-insure kay PruLife UK. Kaya po tayo may 8.8 billion na new business annual premium noong 2021. Yan. Of course, di ba po, mga ma'am and sir, di ba pagka halimbawa po pipili po tayo or mag-invest po tayo, may mga bagay po tayong kino-consider. No? So yung una po, syempre is, mapapagkakatiwalaan ba yung company? No? So we are 175 years na po in the industry. No? Magaling din po yung fan manager namin. Mapagkakatiwalaan niyo na po kaya yung company? Yes. Meron ba tao dyan? Yeah. Yes. And of course po, di ba Yes, yung second consideration is, sino ba yung financial advisor? Bakit ikaw yung pipiliin naming financial advisor? Di ba, just in case po kasi, di ba, yung financial advisor na pipiliin natin would be the one to assist us during the claims. And of course, kapag may gusto tayong i-amend, meron tayong withdrawals sa policies natin. No? Dito po sa picture na to, no, we are, again, proud to say, no, we take pride in saying that we belong to the number 1 district of PruLife UK nationwide. So actually po, we have many districts and branches of PruLife UK sa Pilipinas. Pero out of those po, kami po ng siblings ko, ng sister ko si Elanie, we are part of the number 1 district of PruLife UK nationwide. Actually po, we have 1,000 plus units. No, number 1 pa kasi yung Team Babe no, sa Pasig. Sabi namin, we belong to the number 1 unit. Meron po tayong 1,000 plus na units sa buong Pilipinas, but we belong to the number 1 unit. So, ibig sabihin po, yung mga financial advisors dito, mga calibrated. No? Kasi po, kami, punong-puno po kami ng training. So, mas magaguide po namin kayo, mas ma-assist po namin kayo sa mga policies po ninyo. Ayan. So, ito po, ask ko lang po kayo, did you know that it is not enough to save? You have to grow your money. Naniniwala po ba kayo dito? Yes po. Yes. Oo. Paano niyo po kaya papalaguin yung pera po natin? Saan po ba natin siya nilalagay? Sa bank. Ayan. So, sa bank, no? Yung iba po, saan po natin in-invest? Paano po natin pinapalago yung pera natin? Sa business. Sa business. Ayan, no? So, congratulations po for those people saving in the bank. Congratulations din po para doon sa mga i-invest po din sa mga business. Ayan. So, actually po, no? According to Rule of 72, no, for us to double our money, we need to divide 72 sa interest rate kung saan natin nilalagay yung pera natin. No, sabi dito, no, kung halimbawa yung pera po pala natin, save natin siya sa savings account, no, sa bangko, na may savings rate na 0.125%. And say for example, Sir Darwin, you have 100,000 as of the moment. You want to make it 200,000, you want to double it. No? Following the rule of 72 divided by 0.125%, you need 576 years, Sir Darwin, to make your 100,000, 200,000. Sir Darwin, do you have that time in the world to wait for that to happen, yung 576 years? Wala po. Matagal. Nagkatawanan sila dyan. Actually, pag sa totoong scenario yan. And then, kung halimbawa, sabi naman natin na hindi naman ako nagsisave sa bank. Actually, nasa time deposit siya. No? So, halimbawa yung time deposit rate natin, medyo mataas naman siya. Nasa 1.125% siya. No, if we're going to follow the rule of 72, again, 72 divided by yung interest rate ng time deposit, 1.125%, 64 years po yun. 64 years po yung kailangan natin. So, ibig sabihin po, kung bagong panganak po tayo ngayon, no, or may anak po tayong 0-year-old, and gusto po natin siyang pamanahan ng 1,000,000 bago siya mag-retire, kailangan ngayon pa lang po, nakalagay na sa time deposit yung 500,000. Para by age 64, bago siya mag-65, may 1,000,000 na siya. Pero tanungin ko lang po ulit, Sir and Ma'am, may 500,000 po ba tayo to make it 1,000,000?
Wala. Wala. Ba't galit? Ba't nagagalit? Galit po ba tayo? Ayun, actually, ano po yan, ito sa financial management, tong Rule of 72. Ayan, again po, no, nabanggit ko kanina, yung mga savings rate at saka yung time deposit rate. But of course, we are not discouraging you to save in the bank because bank saving, money in the bank is very important, especially for emergency situation. No, kasi di ba, ano po, ang suggested talaga sa isang tao, no, ilan bang bank accounts dapat meron ng isang tao? May idea po ba tayo? Some meron, some wala. So, dapat at least meron tayong minimum na 3 bank accounts. Ano-ano yon? Yung unang bank account natin would be intended for our monthly expenses. Groceries, bills, ano pa ba? Lahat ng monthly expected expenses natin doon nakalagay. No, yung second bank account natin should be intended for our emergency fund. Ano po ba yung pinagagamitan ng emergency fund? Yan, job loss. This is very evident during the pandemic. No, sobrang daming naghirap kasi syempre, hindi naman in-expect, di ba? In my 16 years of existence, nagtatawanan si 16, kunyari 16 pa lang ako. 16 years of experience ngayon pa lang po ako nakaranas na nag-lockdown talaga tapos wala talagang trabaho, no, yung mga tao. So, kung may emergency fund tayo, di ba, kahit 3 months, 6 months na wala tayong trabaho, still, di ba, ma-maintain natin yung lifestyle na meron tayo. May kailangan tayong pagawang sasakyan, or binagyo tayo, tumalsik yung bubong natin, di ba? May mawi-withdraw ka agad tayo. And of course, kapag may na-hospitalize sa family. So yung right away kaya mong ma-withdraw yung funds na yon. Again, emergency fund po siya. Unless emergency, hindi natin siya gagalawin dapat. So grocery emergency po ba yon? Oh. Hindi. So Hindi pag po. hindi po. So hindi po pwedeng galawin yung emergency fund for that purpose. And then of course po, pag nagalaw po natin yung emergency fund natin, kailangan unti-unti natin siyang ibabalik. Okay, hanggang sa mabuo po natin siya. Pero ano po ba yung suggested na emergency fund? Sabi po dito, 6 months po of our monthly expenses. 6 months na monthly expenses ka. No? So say for example, 30,000 po yung monthly expenses natin. So times 6. So dapat sa emergency fund natin, sa second bank account natin, we do have 180,000 pesos. Yan po siya. Again, bawal gastusin unless emergency. In the third po, third bank account should be intended naman po for our medium to long-term goals. Yan. Travels, education fund, retirement fund, ano pa, kung ano man po yung mga goals natin in the future. So yan po siya. Again, we are not discouraging you to save in the bank, pero lahat po ng lalampas, 'di ba? Sa emergency fund po natin, we do recommend ilagay po natin siya sa ibang platform. Bakit? Because of this one, inflation. Clear po ba tayo sa inflation, mga ma'am and sir? Yes. Ayan. Ano po yung inflation? Pagtaas Yung ng bilihin, ng presyo. Ayan. So usually, familiar din talaga yung mga mga employees, karamihan familiar sila sa inflation. Lalo na nabasa na nila tong ano. So sabi po dito, no, the average inflation rate in the Philippines is 6% since 1995. So di ba po, kasi di ba kanina sabi, yung savings rate natin, kapag nagsisave tayo sa bank, less than 1% siya. Parang ganon. 6% yung inflation rate natin. So ito yung sample. So for example, nag-grocery ka, last year, 2023, isang basket yung nabibili mo sa 100 pesos. Mag-grocery ka ngayong 2024, 106 pesos, pero wala ka namang dinagdag kahit isang pirasong luya or isang pirasong delata. So, di ba? Ang lakas ng pagtaas ng bilihin, pero hindi naman tumataas yung income natin. No? So, ganyan po siya. No? Minsan na-example namin dito, kasi nung nagpinsan kami sa Mindoro, ang taas ng bill ng Ormeco, yung Oriental Mindoro Electric Cooperative. So, yun yung example namin. Di ba po, last year, magkano po yung Meralco bill natin, Ormeco bill natin? Sabi nila, magkakagulo na sila, magbubulungan, kasi lahat sila tumaas yung bill. So, from 500, 1,000, naging 4,000 yung bills nila. So, yun po ang ebidensya na talaga pong merong inflation. Yan, tumataas po talaga. Pero, ma'am and sir, tumaas po ba yung sweldo natin? Hindi. Walang sumagot. Sige. Hindi. Ayan, so hindi naman tumaas masyado yung income nila. No? So, ibig sabihin po, kapag ganun po yung situation, 0.125% lang yung savings rate natin sa bank, inflation is 6%, nalulugi po tayo ng more than 5%. Okay lang po ba sa atin malugi tayo ng more than 5%?
No. Ano, yan. So, ibig sabihin nga po, yung suggestion po namin, yung recommendation po namin, if you do have excess cash, you invest it sa ibang platform. Ano ba yung mga platform na pwede? Yan, again, pwede sa bank, pwede sa real estate, pwede sa stock market, sa bonds, or pwede naman natin siyang i-invest din sa mga businesses or small businesses. So, we need to diversify our portfolio. And actually po, no, yung susunod po, actually after nito, dapat ang slide na to, yung picture ni Elanie. Kaso ito kasing nakalagay sa device ko is hindi ko siya kasama, kaya natanggal ko yung niya, yung picture niya. So actually po, yun po talaga yung purpose ba't kami nandito, para maturuan po namin kayo how to diversify your portfolio din po. No? And to continue po, yung second part po ng sharing po namin, pakilala ko lang po sa inyo, no? Yung akin pong partner for this session. Actually, hindi naman po masyado halata. Sister kaming dalawa. No? Sino pong mas matanda? Walaan niyo po sino. Yan, mas wala. Okay, so ako na po yun. Pero usually siya. Charot lang. May sis tayo. Ipapakilala ko lang po siya. And then yun. Sis, kunyari napakilala na kita. Ayoko na mag-discuss. Nagtatampo na ako. Wala akong slide. Charis. Meron. Okay, so good afternoon po. So, yun nga. Good afternoon, ma'am, sir. So, I will be presenting today yung isang purpose kung bakit po kami nandito ngayon. So, actually, this is all about insurance. So, anyone from the group na meron pong nakapag-present na insurance company. So, yun po yung una kong ginagawa. Natanong ko muna sa kanila, baka meron silang mga personal policy na sa mga ibang insurance company. Yung case ko po kasi, madalas ay sa PNP po ako nag-FinSem. So, ang sinasabi ko din is, alam ko po ma'am sir, majority po sa inyo sasabihin na ayaw ko na ng insurance dahil meron na akong, marami na akong insurance. Yan. Matanong ko lang po kayo sir, magtatawag po ako doon. Magkano po yung alam nyong insurance nyo as of today? Yun. So, sasagot po sila, hindi nila alam. Majority na nakakausap namin, walang idea magkano ang laman ng insurance nila. And then I will be asking kung wala po talagang normally naman walang may idea tungkol sa FBB. Kahit yung napresenta na ng tungkol sa pro-life, hindi pa rin maalala yung FBB minsan. At nawala na po yung presentation. Sis. Yan. So, ito pong FBB or financial building blocks, ginagamit po namin itong mga financial consultants para ma-assess yung current financial portfolio ng aming mga client. So, kwento ko lang po sa inyo itong una, wealth succession or estate planning. So, alam po ba natin na yung mga mayayamang tao, pinapakompute na agad nila yung total amount ng property nila. And then they get insurance equivalent to 6 to 8% ng kanilang property. So, bakit nila ginagawa yun? That is because, kapag po pala namatay tayo, meron pa palang humahabol sa atin. Anyone po dito sa group, kung sino po yung humahabol sa atin kahit patay na tayo? So, wala po makakasagot doon. So, yun, I will be discussing na yung gobyerno natin will get estate tax equivalent to 6 to 8% ng amount ng ating property. So pag nandun na po tayo sa punto na mayayaman na po tayo, so it is very necessary na ipakompute po natin yung amount ng ating property and magpa-insure tayo equivalent to 6 to 8% ng property natin so that once died, yung ating mga magmamana ng mga properties natin, hindi sila problema para sa pagbabayad ng estate tax. And then, ito pong second level, wealth accumulation. So, tanungin ko lang po kayo, ma'am, sir, 5 to 10 years from now, ano pa po yung mga dreams and goals natin sa buhay? Yan. So, ang ginagawa ko po dito, yung mga alam kong hindi nakikinig sa FinSem, yun yung tinatawag ko. Para nagpa-participate na sila. Yung mga nagsa-cellphone, yun po yung tinatawag ko. So, mga isa, dalawa, tatlo, yun yung tinatawag ko. Inaalam ko kung ano yung mga gusto nila. And then, aside from asking that question, tinatanong ko din, ilang taon na po kayong nag-work sa organization? Tapos, pag sumagot sila, halimbawa ikaw sis, ilang taon ka na nag-work sa organization?
Ay, wala na si Ate Eden. Yun, so pag halimbawa sumagot Please, sila, sorry naman, nakamute kasi ako. 1 year Yes. pa lang. Charot, Ay, 13 wow. years. 13 years. Ma'am, sa 13 years yung pong pagtatrabaho, ano po yung mga na-attain nyo na? May sasakyan kami, may bahay, Okay po. yun. So, yun. Mga ilang tao din po yung tatanungin ko ng ganon. Yan. So, yung mabilis lang po kasi itong FBB ginagawa ko. Tapos, itong sunod, sa EDUC funding, tatanungin ko lang, sino po sa inyo dito yung may mga anak na? May Ako. magtataas po na yan. Ilang taon na po yung anak nyo, sir? Ma'am. Ay, yan. ma'am po ako. Isa pong 9, tsaka isang 4. Yan. Ma'am, nung nag-aaral ka ng college, anong klase yung pinagdaanan mo? Mahirap ba financially yung pinagdaanan mo o hindi? Mahirap po. Yan. Ma'am, tanungin ko lang, gusto mo ba yung same experience na yun maranasan ng anak mo? Siyempre hindi. Sige po. Yan. Ma'am, tanungin ko lang din ulit. Dahil meron kang 9 and 4 years old na anak, meron na po ba silang EDUC funding? Wala pa. Yan. So, sige ma'am, iwan lang. So, ganun lang po yung may mga tinatanong lang po ako dyan. Ina-identify ko lang kung may mga nakakapag-start na mag-ipon para sa anak nila. Tapos may mga na-identify din naman po kami na hindi pa nakakapag-start. Ang gusto ko pong palabasin sa mga tanong ko dyan, sa EDUC funding, bakit ko tinatanong anong klase yung financial status nila nung nag-aaral para mapafeel ko sa kanila na na wag mapadanas doon sa mga anak nila ano yung naranasan nila nung nag-aaral. So may mga tinatanong, sino po dito yung scholars nung nag-aaral? Sino po dito yung working students habang nag-aaral? So ganun siya. Yan. And then ito pong retirement funding, medyo dyan po ako nagpo-focus kasi sa PNP, alam ko na kung ano yung retirement age nila, 56. So, nako-compute na namin agad-agad. So, tatanungin namin isa or dalawa dun sa mga nandun sa FinCEM. As of today po, ilang taon na kayo? Halimbawa po, 30 years old nga siya. And then by, halimbawa po, sige, 60 years old, kayo magre-retire. Kasi dun sa PNP, alam na, at edit, iba na tong slide na to, no? Oo, iba na 60 to. na. Kasi ginamit ko 56 to siya. sa teachers eh. Yan. So, 56 siya magre-retire. So, meron na lang siyang, for example, 24 years na earning. So, sa tingin mo, sir, kung ikaw ay mabubuhay, or sa tingin mo, sir, gaano ka katagal sa Earth mabubuhay? Kung ano po yung same presentation natin na ginagawa sa FBB, tinatanong lang din. And then, pag na-compute na yung allotted na retirement, tatanungin lang. So, sa current work nyo po or sa current organization nyo, kaya po bang ibigay yung ganitong amount ng retirement fund? Ma'am Eden, sa PNP po ba Oo. kayang ibigay yung ganitong kalaking retirement fund? Hindi po. Yan. May kakilala po ba kayo sa PNP na nag-retire? Meron na po. Yan. Sa tingin nyo po, magkano po yung nakuha? Do you have an idea magkano po yung nakuha nila? Siguro 2 million, mga ganun. Depende kasi yan sa years of service, ma'am. Yan. So, majority po kasi Ma'am Eden ng mga nagre-retire, specifically kung government employee po yan, they have to go back again sa pagtatrabaho. Kasi yung amount of retirement fund is not enough. Kasi di ba pag nag-retire tayo, it doesn't mean naman na yung bayarin natin sa kuryente, maha-half na siya. Yung mga bills natin, kalahati na lang siya. It will be the same bayarin na babayaran natin. Tapos, ang mangyayari sa atin pag nag-retire, yung retirement fund na makukuha natin is just 50% ng ating nakukuhang sahod. Di ba po? So, anong gagawin natin? Mag-work tayo ulit. Tanungin ko lang ulit kayo, ma'am, sir, do you have any plan na kapag nag-retire tayo, aside from the retirement funding na kayang ibigay ng ating organization, may makukuha pa tayo? Wala na. Yun. Yun lang. So, yun po. Yan. And then ito pong last part, this is actually wealth protection. Yan. So,
Tanungin ko lang po, if there is anything na mangyayari talaga sa buhay ng tao, ano po kaya yun? Death. Yan. Yan. Sir, ma'am, kung mawawala po tayo today, magkano po yung maiiwan natin sa ating family? Ay, di yung ano ko, upslide ko. Ano ba yun? Yan. Matanong lang kita, ma'am. Magkano po yung laman ng upslide? Ay, naku, hindi namin inatingnan. Ating na ko mamaya, tanungin ko. Yan. So alam niyo po ba, ma'am, syempre po dahil ang husband ko is PNP member, chinek ko po magkano yung laman ng kanyang insurance. At nakakalungkot po na nasa 450 something lang siya. 450K lang siya. Yan. So sa tingin niyo po, enough kaya yung pag nawala ka, ma'am, okay lang kaya na ang iiwan mo lang sa family mo is 450,000, wala pang kalahating milyon? Siyempre hindi. Kasi pag kinumpute ko yung 450,000 sa isang taon, parang it's like 37,500 lang siya kada buwan. Yun. Para So, isang ganun taon pong- lang pala, Apo. isang taon lang gagastusin ng ano ng family. Yan. So, ang ginagawa po dito namin, after na ma-identify namin na yun lang talaga yung insurance niya, 450K, majority naman po, ganun, mag-a-agree sila, yun pala yung laman ng insurance, hindi po talaga alam ng mga PNP members kung magkano po, o yung iba na nakausap namin magkano yung laman ng insurance galing sa kanilang organization. So, ang ginagawa po namin, kino-compute namin, sir, magkano po yung yung inyong approximate na gastusin in a month? O, halimbawa po, nag-30K siya, yun ang gastusin niya, i-divide ko lang sa 450K. 30K per month times 12, yung sagot doon, i-divide ko lang sa 450K. So, di ba po, nasa 2 years lang yung yung itatagal nung iniwan niyo sa family, parang wala pa. Yan. So, okay Mm-mm. lang po ba na yung 4 years old niyo, ma'am, at age 6, wala na po siyang support galing sa inyo? Siyempre hindi. Yan. So, yun siya, ma'am. At okay lang po ba, ma'am, just in case, pagpasapasahan lang muna ng mga family members ninyo yung mga anak nyo since wala po tayong naiwan sa kanila. Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin. Yes, actually po, pag nag-finsem kami, tapos sa akin nga naka-assign yung FBB, medyo harsh yung mga tanong, pero ganun po talaga yung mga, minsan naiisip ko pong mga tanong. Yan, para medyo masaktan sila. Maisip nila gaano kasakit yung pag nawala na sila. Yun. At kung mawawala po kayo, ma'am, just in case, hindi naman po pinapanalangin, just in case mawala po kayo, ma'am, sir, today, ano pong mararamdaman nyo para sa inyong family? Siyempre today agad, siyempre malulungkot. Siyempre Yan. nakakalungkot yun. Okay. Pero kung kayo, ma'am, ang tatanungin, magkano po yung gusto nyong iwan just in case something happened to us? Siyempre millions. Yan. Dami. Okay po. So, million. Okay. Tapos isa pa pong pwedeng mangyari, di ba po, ang tao kasi bago mamatay, meron siyang mga pwedeng pagdaanan. Iba pang pwedeng pagdaanan. So first po, ito, critical illness. Tanungin ko lang po kayo, ma'am, sir, if magkaroon po tayo ng critical illness, saan po natin balak kunin yung panggamot? Ay di, mag-alone. Yan, mag-alone. Yan. Madalas po sa atin maglo-loan, ano? Savings. Saving. So, kanina po nasabi nyo na meron na po kayong sa inyong 13 years na pagtatrabaho, meron na po kayong bahay, meron na po kayong sasakyan. Okay lang po ba na pag nagkasakit po tayo, benta lang po muna natin yung sasakyan na pinaghirapan nyo po ng 13 years? Aba, hindi naman. O Wag naman. pag kulang pa po, ma'am, okay lang, isangla din muna natin yung bahay ninyo. Aba, syempre hindi. Yeah. Ma'am, sa inyong current organization, pag nagkaroon po ng critical illness, magkano po yung kaya niyang ibigay? Ay siya, wala kaming gayon. Yun. So, yun po. Tapos, nagtatawag po ako dito, yung mga na-identify ko kanina na may EDUC funding na ng anak nila. Tinatanong ko din po yun, ma'am, okay lang po ba? Kunin muna natin yung EDUC funding ng anak ninyo pag nagkaroon ka ng critical illness. Yun siya. Tapos kukwento po ako kasi marami na po akong nakausap na PNP members. Meron po dong ilan
40 years old, nagkaroon ng surgery sa puso. At alam niyo po ba ang nakakalungkot? Wala po talaga silang nakukuha sa organization. Yun siya. So ang malimit, 'di ba po, sa inyo mga PNP members, kadalasan may tinatawag po kayong damayan. Yan. So halimbawa, yung itong katabi niyo po si niyo, 'di ba po may damayan tayo, voluntary contribution. Pag nagkaroon po siya ng critical illness, move na kaya niyong ibigay sa kanya. Yun. So pag sasabihin niyo po kayo yung magkakakilala kayong PNP. So yun, sasabihin nila mga 200. So okay lang po ba 200,000 lang sir yung makuha mo just in case magkaroon na makapagpagamot ka po? Siyempre hindi. Yun. So yun po, yun yung mga kadalasan tinatanong ko sa critical illness claim. So alam niyo po ba na ako po talaga, hindi pa po ako ganun katagal na agent sa ProLife UK. But I have this client, kumuha sa akin ng policy August 2022. Yan siya. And sa proposal na ginawa ko po sa kanya, naglagay po kami ng 1 million na critical illness. Pero na nag-present ko ng proposal, ang priority niya talaga is funding. So pinakat niya po sa amin into 500,000 yung critical illness benefit niya. Kasi ang priority niya nga is EDOC funding ng anak niya. Now, 6 months after, nag-chat po siya sa akin, kung makikita niyo po dito sa presentation, na meron siyang malaking problema. Yan. And, yan nga po, nagkaroon siya ng right breast cancer. To make the long story short, yan, nakapagpa-opera siya, nakapagpasa kami ng mga document for claims, and hopefully naman po, at thankfully naman po nakakuha namin yung claim. At alam niyo po ba, ang maganda sa amin kapag ganito, aside from may makukuha kang benefit, hindi kailangan pumunta ng client sa opisina. Kung makikita niyo po, lahat ng documents na ipinasa niya, binigay niya lang online. Yan siya. Sa inyo, ma'am, ka po bang makukuhang kalahating milyon? Na makapagpagamot? Tapos usually, binabasa talaga natin yung message Yes. niya, yung thank you, binabasa ko din to yung thank you so much ProLife UK Insurance for the big help and support in my medication. Also to the agent, Mrs. Elanie Manubay Mendoza, who helped us from the start. I recommend ProLife UK company to everyone who has doubt and fear to get their insurance. Like me, na takot magtiwala at takot mag-invest sa mga insurance. But I can say that ProLife UK is very real and nakakatulong sa mga gaya ko na nagkaroon ng health problem. August 2022 when I was convinced to get this insurance. Unfortunately, it was February 2023 when I was diagnosed of breast cancer. 3 months after my operation, ProLife UK had a good news to me and that our claim for daily hospital income and accelerated life care benefit or critical illness were both approved. I thank God for this. Thank you, ProLife UK. Thanks to our agent. God bless and more power to your company. Malaki kasi impact pag binasa yung message mismo ni client. Nakaka-relate yung iba. Yan. Tapos naalala ko lang po pala, dun sa debt, yan, nagkukwento kami na may mga kasamahan kami na nakakuha na ng debt claim si Miss Pat. Diyan sisingit ulit si Ate Eden to tell a story about dun sa client niya, di ba sis? Yes, oo. Yung Yeah. sa dito sa RIP. RIP, oo. Yung story na yung 2 months pa lang nag-save up sa ProLife UK pero nung kumuha si client ng policy, syempre very excited siya to for the retirement fund kasi sobrang laki talaga niya. Pero to make the long story short nga, after 2 months of saving sa Pro, kinuha ni Lord because of motorcycle accident. Sobrang dami nakaka-relate sa motorcycle accident kasi most of the, di ba yung mga employees, rank and profile, nagbumotor sila, yun yung service nila. No, so ganun siya. So motorcycle accident, very memorable to sa akin kasi ako yung gumawa talaga ng quotation proposal niya. No, so excited siya doon. Pero alam niyo po ba, kahit 2 months pa lang siya nagsisave sa Pro, the family was able to get 2.5 million. Alam niyo po ba yung nito, yung beneficiary, senior citizen po yung mami niya. Syempre natin, medyo emotional tayo dyan.
senior citizen, sa tingin niyo po ba, makakabalik pa po ba siya sa pagtatrabaho? Siyempre, hindi na, di ba po? So, pero because of the proceeds, yung 2.5 million, syempre, yung lifestyle na na-enjoy ni Mami, kahit wala na sa picture, yung anak niya, still nandun pa rin siya. The love could be felt because of the financial support na napoprovide niya sa Mami niya. So, actually po, nung hinand over namin yung cheque sa kanya, umiyak yung Mami, sabi niya, papagpagawa nila ng bahay yung claim, tas yung other naman isi-save up nila kasi yung bahay nila sa Laguna, binabaha siya. So every time that titingnan nila yung bahay, it's like, 'di ba, parang yakap sila ng anak nila. Parang ganun. So actually po, life insurance is love insurance, Kasi again po, siya yung promise niya, 'di ba? Even if wala na tayo sa picture, our love could be felt by our children, by our loved ones, by our beneficiaries. Ayun, sis, ikaw na nga ulit. Okay. So, yun po. Tapos, aside from critical illness, isa po pwede nating pagdaanan sa buhay is disability, disablement. Tanungin ko lang po kayo, ma'am, sir, alin po ba ang mas nakakatakot? Yung mamatay po tayo agad o yung magkaroon muna tayo ng disability? Ma-disable po muna tayo. Alin po ba yung mas kinakatakutan nyo? Yung mamatay agad o yung ma-disable muna bago mamatay? Ma-disable. Yan. So, ma'am sir, just in case magkaroon tayo ng disability, meron na po ba tayong naipon na salapi para matiwasay pa rin yung buhay natin kahit hindi na tayo nag-work kasi disable na tayo? Wala. Ayan. Especially po kasi sa atin sa organization, if ang cause of disablement is not work related, so wala po tayo talaga makukuha sa organization. 'Di ba po? So, gusto niyo po ba na yung mga anak natin will be burdened if halimbawa ma-disable tayo? Okay lang po ba yun sa atin? O yung family natin ang problema, mag-alaga sa atin, mag-provide sa finances natin kasi nga disabled na tayo. So, Yun. So, yun po. And another is itong hospitalization. Yan. So far, ma'am, sir, ano po yung mga meron po ba tayong policy na just in case ma-hospitalize po tayo, meron po tayong makukuha from our organization na replacement po sa ating income? yung SSS ba yun? Pag absent ka? Parang parang wala pong makukuha pag sa SS, ma'am. Pag absent. Yan. Sis? Meron po yata SSS, sickness benefit, kaso ang hirap i-process. Meron po, Kaya, sir. yes po, kaso yung sa akin, nung 2 weeks pa akong sa hospital, until now, Hindi wala nyo pa pa po rin. nakiklaim. Okay po. Yes. Yan. Kasi ito pong hospital hospital income benefit po namin will give you a replacement minimum of 1,000 pesos pag na-hospitalize tayo. Kasi although po sa government, meron tayong mga leave credit, sick credit, hindi tayo binabawasan, di ba po? Pero pag naubos siya, tendency kasi, yan, ikakaltas na siya sa sahod natin. So ang maganda, if we do have plan, katulad nito, na makakapag-replace siya sa ating income, so hindi tayo mag-worry even na sa hospital tayo, dire-diretso pa din. Meron pa rin tayong pang-support sa ating daily needs. Yan siya. So, ganun ko lang po ipine-present itong financial building blocks. Ang ano ko po dito, ang gusto ko po dito, magkaroon sila ng takot actually. Na pag mangyari itong nasa baba, pwede kasi maapektuhan yung second level. And alam niyo po ba what is good with VUL program na ino-offer po ng company namin, aside from nilalagyan natin ng laman, itong nasa baba, tinutulungan din kayo ng company na ma-build itong nasa taas. Habang nagpapasecure tayo, habang nagpapaprotect tayo, meron tayong investment na nararan, pwede natin gamitin for whatever purpose na gusto natin. Pwede nating pang bili ng bahay in future, pang eduk funding ng ating anak, or kung hindi man siya magamit, pwede natin gamitin as a retirement funding. So yun, tapos si Ate Eden na po ulit yung magpe-present ng ilan.
fees. Ay, salita ako ng salita, wala pala ako. Sorry naman. Yan, dinig na po ako. Hello? Yes. Yes. Yes po. Ayan. So actually po yung sunod namin doon sa FBB ni Elanie, tinatanong namin sila, gusto niyo po bang makakita ng program wherein pwede po nating masagot yung ground floor at saka second floor po ng financial building blocks nyo. So yung syempre sabi nila, sige patingin nga kami, parang ganon. So actually po pwede po natin siya para mas madali lang po nating maintindihan no. Again po, disclaimer, we are not discouraging you to save in the bank, but to compare lang po, yung bank saving versus ProLife UK savings. If you are a 30-year-old client na kaya mag-save ng 3,000 per month, kung nagsisave ka sa bank, syempre in 1 year, di ba, you would have 36,000 plus the interest. But if we get diagnosed with any critical illness after a year, ano po ba yung gagawin natin sa savings account natin? Yan. So, iba, we withdraw, ganyan yung sagot nila. No, pero, 'di ba, dito sa ProLife UK savings account po natin, ganun lang din po siya. 3,000 per month po siya, no? In 12 months time, 36,000 siya plus the interest yearly. Pero if halimbawa na-diagnose tayo ng critical illness after a year, no, hindi po natin gagalawin yung savings natin. Nandun pa rin po siya. Ang gagalawin po natin, ang i-withdraw po natin, ang kukunin po natin is yung critical illness coverage natin from ProLife UK, which is 1 million in this case. Okay, so hayaan natin si ProLife ang magbayad ng natin, ng mga life uncertainties, events natin sa buhay. No? If accident naman po, 1 million din siya. If because of disablement, 1 million din siya. If we got hospitalized, katulad ng sinabi ni Sister kanina, 1,500 siya per day. So, if we get confined for 5 days, so 1,500 times 5, yun po yung refund na makukuha natin. Kailangan lang po natin tapusin yung hospitalization or yung confinement period para malaman po ni Pru how much po talaga yung i-refund sa atin. And of course, 'di ba, one thing is for sure, lahat tayo papanaw. No, if that happens po, 2.3 million mapupunta po siya sa beneficiaries natin, sa loved ones po natin. Again, we just 3,000 per month po ito. Lahat po ito kasama. Meron ka ng savings, meron ka pang coverage. Ano po yung savings? Halimbawa po, tuloy-tuloy po tayo nag-save hanggang sa mag-retire po tayo. No, yung possible withdrawable fund po natin na pwede natin gamitin for retirement fund is 2.6 million. If you're going to compute po, 36,000 times 30 years, ang iipon lang po talaga natin dyan is 1,080,000. Pero 'di ba yung possible na withdrawable fund natin nasa 2.6 million siya. So kumita tayo. No, kasi compounding po yung interest natin dito kasi naka-invest po yung pera natin sa stock market and we have a very competitive fund manager. So ibig sabihin po, kung kumikita yung funds natin, parang it's like lahat ng coverages natin, lahat ng protection and insurance coverages natin, free na lang siya. Libre lang po natin siya makukuha. No, so para mas makita niyo po siya, ito yung actual na po namin, sample na na-generate po namin na proposal for our client. So this client is a 29-year-old. Kaya niya mag-save ng 3,000 per month. Again po, may mga protection benefits siya. 2 million na death benefit if we are taken out of the picture. If na-disabled, bedridden, ganyan, 1 million yung lump sum amount na makukuha. If accidental death and disablement, 1 million din siya. So if the cause of death is accident, 1 million papatong pa siya sa 2 million na life insurance. So, ibig sabihin, ang makukuha ng beneficiaries natin is 3 million. But if because of accident na disabled, may naputol na part of the body or may nawalan lang ng function, so may percentage po yan sa 1 million. May chart naman po tayo, may table po tayo dyan. Pwede po namin ipakita sa inyo later sa one-on-one session kung ano-ano po siya. And then, number 4, accelerated life care benefit or yung tinatawag po natin critical illness cover, 1 million din siya. No, lump sum amount din po na ibibigay sa atin ito ni Pru. Okay, heads up po lang din po tayo no mga ma'am and sir. Of course, no million po yung pinag-uusapan natin dito. Syempre po, ito po, kasi baka yung tanong ng iba, baka mahirap mag-claim, no? Mahihirapan po tayo mag-claim kapag wala po tayong documents. But of course, if we could provide all the documents, katulad po nung ginawa nung client po ni Elanie na nakapag-claim sa breast cancer, di ba, kanina. Yan. So, claim will be given. So, we do have 1 week pa lang, di ba, nabibigay na yung claim kay client. And yung number 5 po, waiver po siya sa total and permanent disability. So, ibig sabihin, i-proven talaga for the 6 consecutive months na si client is disabled
'Di ba? Cannot move on his own, eat on his own, ganyan. Si Pru na po yung magbabayad ng premium po natin na 3,000 or 36,000 in a year. Syempre kasi kapag disabled po tayo, paano tayo magtatrabaho? So siya na po yung bahala, si Pru Life na po ang magbabayad niyan para tuloy-tuloy pa rin po yung protection benefits natin at the same time. Syempre, yung pinakagusto natin i-look forward yung investment. Ito po yung projected no na fund value or withdrawable funds po natin. Akikita po natin no year by year yung policy year po, year 1 up to year 36 kapag 65 years old po tayo. So tingnan na lang po natin yung surrender value dito sa pinakadulo. Kung mapapansin po natin, no, usually kasi yung break even talaga, no, yung nahulog natin or yung na-save up natin as compared sa kinita ng funds natin, nasa year 13 siya. Tapos nagko-compute po kami dyan, 36,000 times 13. So usually break even na po siya sa ika-13th year. Kaya we do encourage our client po talaga na continuously po mag-save up po talaga sa policy po natin para 'di ba, no, mas malaki po yung kitain natin sa funds. But again po no, this is based on the 10% return on investment. Ito po ay pwedeng tumaas, hindi po kasi ito 100% guaranteed. Pwedeng bumaba, depende po sa takbo ng stock market. Unlike po yung kanina na pinakita ko sa inyo, yung insurance coverages, it's like nakalock in po yan sa inyo. So, yun na po siya. Katulad po nung client ni Ella, di ba, 6 months pa lang siyang nag-save up, pero di ba, she was able to get 500,000 kahit 18,000 pa lang yung nahulog niya. Kasi nakalock in lahat ng coverages. In case po ng projected fund value or sa projection, kaya nga po siya projection, pwedeng tumaas or bumaba. Depende sa takbo po na, again, ng stock market. Pero again po, nakikita po natin, di ba, every year, kasi ito po yung flexible program po namin, every year, tumataas po yung funds natin. So, ibig sabihin, kung halimbawa, kailangan natin ng pera on year 7, no, meron po tayo halimbawa 162,800, pwede po tayo mag-withdraw dyan. Okay? So, pwede po natin i-withdraw 80% ng 162 para at least, di ba po, magamit po natin kung ano man po yung importanteng kailangan nating paggamitan. Tapos, sinaside ko pong example dito, yung COSAP na client ko na nag-save up lang for 5 years, seaman siya, kaso di na siya nakasakay, he was able to withdraw some of the fund value na gamit niyang pang-apply sa Australia. So para makita lang nila na talagang pwede kang mag-withdraw sa funds mo without charges. But then again po, kung hindi naman po natin kailangan yung funds po natin, wag po natin siyang i-withdraw. Kasi, as you can see po, sa fund allocation, tinuturo po namin talaga siya. Kapag tuloy-tuloy po tayong nag-save, wala po tayong withdrawal, wala tayong lapsation, wala tayong mispayment on the first 10 years, on the 11th year up to 20th year, yung fund allocation po niya from 36,000 nagiging 39,600. Kasi po nagbibigay si Pru ng 10% loyalty bonus para po dun sa mga clients na walang withdrawals and lapsation. Para mas lumaki po yung ating pong investment. Yan po siya. So usually po dito na marami yung tanong ng clients dito sa portion na to. Pero ganyan lang po namin siya pinapaliwanag para makita lang po nila na every year nadadagdagan po talaga yung funds nila. So far po ba nandyan pa kayo? Yes. Yes, yan po. Yan tapos mga ma'am and sir, at tanungin ko lang po kayo, ano po ba yung ginagawa natin ngayon? Sis Ellen, ikaw na sa Work. Yes, we are working, 'di ba? Kaya nga po kayo nandito sa mga opisina po ninyo. Ano po yung dahilan bakit po kayo nagtatrabaho? Para kumita. Yes, for us to earn. Bakit tapos pagkatapos po nating ma-earn or matanggap po yung mga sahod natin, ano po yung gagawin natin sa sahod natin? Gagastusin. Gagastusin natin. Tapos pag may konti pong natira, ano pa po yung gagawin natin doon sa pera natin? Si-save. Yan. So lahat po ito, ma'am, 'di ba? Magagawa po niya 'yan kapag kayo po ay healthy, able, and capable. But what if po, ma'am, mangyari po ito ay sickness, accident, disability, and death? Can you still work? No. Can you still earn kasi wala ka ng work? No. Can you still save? No. Kasi wala ka nang income, paano ka pa magsisave? But ma'am, tanungin ko lang po, gagastos ka pa ba? Yes. Sa tingin niyo po ba, pag nangyari po ito, madadagdagan pa po ba yung expenses natin o bababa? Madadagdagan pa. Yan. Kasi actually po, 'di ba, kung nagkaroon tayo ng illness, syempre madadagdagan pa yung
pang therapy natin, pangbili ng gamot, besides po doon sa mga usual na bills na ginagastos po natin. So actually po, ito po yung gusto talaga naming solusyonan. That is why po nandito po kami. No, para at least po, again, hindi po natin gagalawin yung mga savings po natin, no, just in case sad events happen. Yung sickness, accident, disability, and death. Let's, bigyan na natin kay Prue, yung paggastos para sa mga bagay po na ito. Yan. So whatever is your priority po, ma'am and sir, is it protection? Is it education? Is it a medium to long-term savings? Kahit ito po ay para sa retirement, we have an answer for you. Yan. So, let's have a pre-financial planning po today. We will stay po dito po sa po ninyo, sa office po ninyo. We will stay po doon sa isang part po ng office po ninyo so that we can accommodate po all your questions, and kung may queries po kayo or kung gusto niyo po magpagawa po sa amin ng mga quotation proposal, ma'am and sir, lang po, inform lang din po namin kayo na it doesn't mean po na nagpagawa po kayo ng proposal or ng quotation, ay kukuha na po kayo ng policy, na mag-a-avail na po kayo. Para lang po magkaroon kayo ng idea, ano po ba yung bagay sa inyo, para just in case na may funds na po tayo, alam na po natin kung ano po yung i-avail natin. At baka sakali po, na kaya po pala ng funds po natin, yung in-offer po namin sa inyo. Yun po siya. Again po, ano po siya, no? Insurance is just a piece of paper, no? It is just a promise lang po siya, parang ganyan siya. Pero syempre, kapag wala na tayo sa picture and we are not able and capable, doon siya papasok. So, isi-save niya tayo, 'di ba? Yung promise, doon na siya papasok. So, parang insurance is parang siya, we are buying money by means of money. Pero yung pinambibili natin, maliliit na amount lang siya as compared sa pwede nating makuha. So again po, let's have free financial planning. Libre lang naman po yung consultation po natin sa ating po mga financial advisors. And ano po pala, mga ma'am and sir, bago ko po pala makalimutan, kanina po nabanggit ko, di ba po siya, parang yung life insurance industry here in the Philippines, 2% pa lang yung mga insured. And it is really our advocacy to spread financial literacy po sa mga Filipino people. Sobrang konti pa po naming mga financial advisors. So kung mayroon po kayo mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, 'di ba, na nasa Metro Manila or malapit po or nasa nearby provinces po within Metro Manila ganyan, college graduate 22 to 45 years old pero hindi involved sa MLM, pwede niyo po silang i-refer sa amin. Pwede po ninyo silang ipa-interview sa amin, baka po magustuhan po nila yung career namin bilang mga financial advisor. So here are some of the perks kapag nag-join po sila sa amin sa Prue. And again, kami po yung personal magte-train din po sa kanila. Ayan. So may questions po ba tayo, ma'am and sir? Wala? Wala po tayong tanong? Usually po kasi yung questions, tinatanong na rin nila during the presentation pa lang. Hindi na nila napipigil yung sarili nila. Kaya pagdating dito sa portions na to, wala na siya. Again po, execution is the key. Do something today that your future self will thank you for. Parang ganito lang siya. Thank you, Eden, kasi you insure yourself. Because of that, diba, whatever happens, dahil nangyari to, at least ready tayo. Ganun lang siya. Again po, thank you so much po. Dito sa na to, dalawa kami ni Ellery talaga. Ginamit ko lang to sa last na FinSem. Kaya yung contact details ko lang nilagay ko. So, should you have any questions po, you can contact me through the following po. My number is 094321941115 or sa Gmail account ko po, Eden M. Papa. Again, thank you so much po. Have a good day. God bless us all. Sis, may dadagdag ka pa? May nalimutan ba ako? Wala naman na sis. Yung yung pagpapaalala, parang hindi mo naman pinipilit na magpa-QP pero sinasabi natin na magpa-QP sila para meron silang pag-iisipan, para siyang ganon. Kasi mahirap mag-isip kung wala kang pag-iisipan. So mas maganda po meron tayong QP na hawak na pag-iisipan natin. So kaya sila nahihikayat din na magpagawa ng QP. And, Ayun po siya. ayan. Ano pa? Ano pa, sis? Yung pinopoint out natin sa kanila na customized, very, very customized talaga yung plan natin kasi ina-anchor natin siya doon sa natin, sa kanilang kakayahan na magbayad. And sometimes po kinakwento namin that there are clients talaga na nakakausap kami
na hindi pa talaga caring mag-pay after ng cash flow, talagang nire-recommend namin na wag muna kumuha. Kasi ang gusto namin, yung kasi ang binibenta po namin or ang pinapakuha po namin is something na makakapag-provide ng peace of mind. Peace of mind. Yan siya. Ayaw po naman namin na kapag kumuha kayo ng plan today, iisipin nyo siya, yun yung magiging cause ng stress ninyo at ano siya, magiging cause ng inyong sickness. So yun siya. Parang ganun siya. Hindi, ang ano namin, hindi namin talaga sila pinipilit na kumuha. Yan siya. Yes po. Yung start little by little, pwede din naman yung ganun. Ayun po, ganun po namin ine-execute. Actually, mas maganda siya sa face-to-face kasi syempre yung interaction, sobrang nandun siya. Yung facial expression ng kausap mo, nakikita mo sila, tapos right away may mga feedback sila, may mga reaction sila. Tsaka yung FinSem namin, hindi siya seryoso. Ano siya, nagtatawanan kami, nalulungkot kami during the session. Kasi yung roller coaster ng emotion, nandun siya talaga. Yun siya. Yun lang po. Guys, baka may questions kayo. Ayan. yun lang. UM?